Samantala, nagkaroon ng konsultasyon ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kaugnay ng pagkakabit ng Global Positioning System o GPS sa mga bus. Bukod sa pag-monitor sa bilisang takbo ng mga bus, layon din itong matiyak na sumusunod ang mga ito sa kanilang itinatakdang ruta. Si Dina Pagibitan sa detalye. Halos isang buwan mula nang ipatupad ang Joint Administrative Order o JAW ng LTFRB kasama ang LTO at DOTC. Target naman ngayon ng LTFRB na ipatupad ang paglalagay ng mga Global Positioning System o GPS sa mga pampublikong bus sa buong bansa bago matapos ang taon. Bagamat malaki na ang multang ipinapataw ng ahensya sa mga mahuhuling kolorum na pampublikong sasakyan, kabilang ang mga out of line sa ilalim ng JAW na umabot ng 1 milyong piso, marami pa rin umanong pasaway na PUB drivers at operators. Sa GPS, sa pag-install ng GPS, makikita po natin kung yung lokasyon ng bus. So makikita po natin kung yung isang bus ay nag-out of line na. At makikita rin po natin kung yung isang bus nag-overspeeding na. Una rito, nagkaroon ng konsultasyon ng ahensya sa mga GPS supplier nitong linggo ukol sa kanilang mga alituntunin para sa supply ng GPS. Wala naman umanong limit ang bilang ng mga maaprobahang GPS suppliers, basta't sumunod ang mga ito sa regulasyon ng ahensya. Kabilang na ang General Packet Radio Service na siyang magbabato ng impormasyon sa ahensya ukol sa galaw ng mga bus. Para naman mamonitor ng mga pasahero ang bilis ng sinasakyang bus, maglalagay ng screen display sa harap ng mga sasakyan. Doon sa sistema po na pinopropose ng LTFRB, malalaman po ng mananakay kung ano na yung speed ng bus. Kasi naka-reflect doon sa isang monitor sa loob ng bus kung ano yung speed na yun. At maaabisuhan po nila yung driver na nag-overspeeding na kailangan mag-slow down. Nasa 60 kilometers per hour lamang ang inaprobahang bilis ng mga bus sa Kamaynilaan. Samantalang nasa 90 kilometers per hour naman para sa mga provincial bus. Tinitingnan din ng ahensya ang planong maglabas ng mobile application na makakatulong sa mga pasahero na malaman ang oras ng kanilang pagdating sa kanilang pupuntahan. Nakatakda naman ang pag-uusap ng mga bus operator at LTFRB ukol sa panukala sa September 23. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.